Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong naging sagot ni Franco Mabanta, no, mga kabunyog, ang sagot ni Franco Mabanta, naglabas siya ng statement kahapon. Ayan, ito mga kabunyog, makita natin. Ito yung statement ni ng kampo ni Mabanta kahapon. Ang ginamit ay ang Peanut Gallery Media Network. Yan yung kanilang release na statement. Itong statement na ito ni mga kabunyog, nito ni Mabanta, ang ano lang naman diyan, ang pinapalabas niya lang naman diyan sa statement na yan, kahit wag na nating basahin. Ang pinapalabas niya diyan ay set up daw yung nangyari sa kanya. Kumbaga, sinet up daw siya. Wala daw nangyaring pangingikil o extortion. At may banta siya diyan kay Martin Romualdez. Ah, ah, ang banta niya diyan kay Martin Romualdez, mga kabunyog, yang nasa baba, yang nakikita niyo diyan sa baba, yan yung banta ni ni Mabanta. Yan, Dear Martin, you know what you did to the country. We know what you did to the country. Soon, hopefully, everyone will too. Yan. At ang inaakusa niya diyan na itong si dating speaker daw Martin Romualdez ay pinapatahimik daw siya o sila. Gusto lang daw silang patahimikin. Kaya ginawa daw 'yun. 'Yun ang ginawa daw sa kanya ay set up. Mga kabunyog. Sa totoo, ang totoong ginawa sa kanya, in a way, ano 'yun? Ang tawag dun sa amin na mga abogado, ang tawag dun sa law enforcement agencies, sa NBI, ang tawag dun entrapment. Ha? Oh. Ang tawag dun entrapment, in-entrap sila. Ngayon, sa amin sa mga abogado, pag sinabi mong entrapment, legal 'yun. Walang bawal dun. Ang entrapment, legal 'yan. Ang ebidensya na nakukuha sa isang entrapment operation ay legal, admissible sa korte 'yan. Ang hindi pwede yung instigation. Sa maraming kaso, pinag-iba ng Korte Suprema ang instigation sa entrapment. Ang entrapment ay legal at pinapayagan ng batas. Ang nakukuhang mga ebidensya diyan ay admissible sa korte. Ang bawal yung instigation. Ay itong ginawa kay Mabanta, ano 'yun? Entrapment 'yun. Entrapment 'yun, mga kabunyog. Hindi 'yun magfo-fall sa instigation, kaya legal 'yun. Ano 'yan, mga kabunyog, mga kababayan, pangingikil 'yun, extortion. Ngayon, siyempre nagtatago si Mabanta, ini-invoke niya ngayon press freedom. Siyempre ano na, may mga press freedom na. Mga kabunyog, mayroon ng ano daw 'yon? 'Yun daw ay attack sa press freedom. Para patahimikin daw sila. Yan yung sabi ni Mabanta. Pero sa totoo lang, mga kabunyog, ano 'yun, ano 'yun, ang based dun sa nakita natin, saka malinaw naman gano'n talaga yung nangyari. Siyempre mainit kasi si dating Speaker Martin Romualdez. Grabe ang issue sa kanya ngayon. Ay ito naman, ito naman si Mabanta, saka yung PGMN, actually hindi na lang si Mabanta ngayon ang wanted diyan, mga kabunyog. Wanted na rin si CJ Hero.
Yung CJ Hero, yung, anchor nila, o wanted na din yun. Ayan, oh, 'yan yung CJ Hero, yung nakikita niyo, wanted 'yan. Oh, kasi, 'yan yung angkor ng ano, 'yan ang pinagmamalaki ni Mabanta na angkor. Dati raw 'yan ano, sumasali sa mga beauty pageant. Failed beauty ano daw 'to, anong tawag dun, ah, ah, ngayon mayabang din talaga itong CJ Hero na 'to, eh. Mahilig din 'yan mga red tag. O ngayon nagtatago na rin 'yan, 'yang si CJ Hero. Bakit? Kasama siya doon sa video, eh. Yung video umano na pinantakot kay Martin Romualdez, ito yung, nagsasalita dun sa video. 'Yan mga kabunyog, nagtatago na rin 'yan ngayon kasi person of interest na 'yan, 'yang CJ Hero na 'yan. Ngayon ano kasi ang ginawa? Ang ginawa kasi nitong mga ano, itong grupo ni Mabanta, nakakita sila ng oportunidad. Nakakita sila ng oportunidad, puwede nating pagkaperahan 'to, o parang gano'n. Ha, ah, kasi ang ano nila, ang tingin nila, takot si Romualdez sa ano, kumbaga takot si Romualdez sa mga issue sa kanya. Kasi, siyempre may kaso sa ombudsman, tapos, ano na, mainit na yung issue sa kanya. Itong kay Romualdez. Kaya ang ginawa diyan mga kabunyog, mga kababayan, ginamit na pagkakataon ito nitong ni Mabanta, nito ni CJ Hero at saka ng PGMN, ano, ginamit nilang pagkakataon 'yun para takutin itong si Romualdez. Ah, Pinadalhan daw ito ng video, ah, ano lang teaser, parang maiksing version ng video. Tapos tinatakot na dalawang, parts daw yung video na yon. May 90 minutes, tapos yung isa yata 50 minutes. O ngayon, yung video na yon pinadalhan daw itong si Romualdez ng maiksi lang, teaser. Ang nagsasalita doon itong CJ Hero. At sinasabi doon na kapag, hindi ka nagbigay, extortion nga, eh. 'Pag hindi nagbigay ay ilalabas yung 90 minutes na video na yon. Hmm. Ngayon, ang hindi nila alam, humingi na ng tulong si, Martin Romualdez sa NBI. Yun yung hindi nila alam dun, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi nila alam yon na akala nila akala nila natatakot si Martin Romualdez, dahil natatakot ito ay mag-aano sa kanila, magbibigay nga. Ay ang hinihingi 350 million, eh. 350 million. Nababa daw sa 300 million. Ngayon may nakipag-meeting dito kay Mabanta, akala niya tao talaga ni Martin Romualdez 'yun. Ayun pala undercover agent na. Undercover agent na ng NBI. 'Yan na yung ano. Kaya ang tawag nga dun ang tawag nga dun is entrapment. Kung sa drugs, 'di ba? Kung sa drugs, buy bust, buy bust. Oh, ito naman pay bust ito, pay bust. Bakit pay bust ang tawag diyan? Kasi magbabayad, nung, magbabayad nung kinikikil, yung ini-extort. Kunwari pumayag yung ano, kinikikilan. Kunwari pumayag. Kaya nga ang tawag diyan, pay bust. Pero iba-bust sila, ibig sabihin huhulihin sa akto. Ang tawag dun entrapment. Sa aming mga abogado legal 'yun. Parang kung sa drugs, 'di ba sa drug bust, buy bust, ano naman yung buy bust? Drug bust operation, buy bust operation, mga yung gano'ng mga term. Ang sa buy bust naman, buy bust, may kunwaring bibili ng droga, shabu halimbawa. Usually mga pulis naman 'yan, pulis o PDEA. Oh, magpapanggap sila na buyer, magpo-post sila na buyer, kaya ang tawag dun push your buyer. Magpo-post, magpapanggap. 'Di siyempre, yun namang drug pusher, akala niya totoo yung buyer kasi ni-refer siguro ng kilala. So ngayon,
bibigay na ngayon yung drugs. Pagkatapos pagkabigay ng drugs, bibigay na rin yung pera. Ang problema dun sa pera, marked money yun, markado. Bakit markado yun? Kasi ipe-present yun sa korte. Ipe-present yun as marked money. Tapos ipe-present din yung drugs na nakuha. O yan yung ano, kapag by bust. Pero yung concept na yun, ang tawag diyan, entrapment. I-entrap ka. Ito naman, ang tawag naman dito, pay bust. Oh, kasi magbabayad ng ano, magbabayad na ng kasi ini-extort, kinikikilan, magbibigay na. Yung pala, yung kausap ni Mabanta, actually may nagsi-circulate na video, nakita nyo naman yun mga kabunyog, mga kababayan. Dun sa nagsi-circulate na video, dun muna sila nag-usap sa Manila Peninsula. Ang tawag Manila Peninsula Hotel pero sa Makati yun. O nag-uusap sila doon. Ang kausap nito ni Mabanta doon, yung tao daw ni Romualdez. Kung nagpakilalang tao ni Romualdez. Kaya lang yung palang nagpakilalang tao ni Romualdez, NBI na. Sinabi kay Mabanta, dala na namin diyan yung maleta ng ano, yung usapan. Ayaw ni Mabanta doon. So sinet sa ibang lugar, sa Valle Verde ba 'yon? Sa Pasig, exclusive na subdivision. Doon nila sinet. Dating doon, ang sabi ni Mabanta, may maghihintay daw doon ng mga tao niya. Yang nakikita niyo diyan na nakatayo, yan yung mga tao ni Mabanta na naghintay doon. Sa Valle Verde ba 'yon? Sa Pasig. Ngayon, pagdating doon, naghihintay na 'tong mga tao ni ano, ang pangalan yata Jimmy. Kausap ng NBI yung Jimmy. Hindi, kausap pala nung NBI si Mabanta. Sir, para malapit na po kami. May audio rin noon. Busis talaga ni Mabanta 'yon. Sige, hinihintay na kayo diyan ng tao ko, si Jimmy. Naka-face mask siya. Sinabi pa nung tao ng NBI. Sabi nun, ano po 'to sir, medyo mabigat 'to. Kaya ba ito? Oo, kaya nila 'yan. Pagdating doon, ibinigay na, drop off. Binigay na ngayon yung maleta ng pera. Pagkakuha ng mga tao ni Mabanta, pagkakuha ng mga tao ni Mabanta, dinala sa kwarto. Sa isang kwarto doon. Sinusundan ng mga NBI yun. Sinundan nila. Pagpasok doon sa kwarto, dala-dala yung pera, agad-agad, pumasok na rin yung NBI. Ay, nandun pala si Mabanta sa loob ng kwarto. Nandun si Mabanta. Kaya yung nakita nyong huli sa akto, dala-dala na yung pera. Yan yung ano. Kaya, tawag nga dyan sa ganyan is entrapment. Ka-entrapment, hindi yan bawal. Hindi yan bawal. Ano yan? Pinapayagan yan ng batas. Kasi kumbaga, hinuli mo sa akto, in-entrap mo. Entrapment ang tawag dyan. Kaya yung nakuhang pera doon, yung marked money yun, markado yung pera na yun. At saka lahat ng galaw nila, naka-record yun. Kaya matitibay yung ebidensya na yun. Ngayon, ang palusot ngayon nito ni Mabanta, sinet up daw sila. Sinet up. Ano daw sila, ginagawa daw ni Romualdez, gusto silang patahimikin. Yan yung sabi ni Mabanta. Kaya lang mahirap yung ganung kasi caught in the act sila eh. Huli sila sa akto. Ngayon, ang pinapalabas nito ni Mabanta, ano daw yan? Violation ng kanilang press freedom. Kasi gusto silang patahimikin kasi mayroon daw silang mga ilalabas tungkol kay Romualdez. Yun yung ano. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.